Ito po mga kaprobinsya, baha naman dito sa amin. Pero hindi naman masyadong malakas. Kasi yung ulan, mahina lang. Pero hindi pa rin matawid sa ating mga karosa dyan pag magdala tayo ng feeds. Yan. Buti na lang yung ulan ngayon dito sa amin, walang hangin ba. Yan po, yung mga dahon ng kahoy hindi gumagalaw. Ang napakadelikado pag may ulan tapos may malakas na hangin. Delikado yung mga alaga natin pag ilagay natin sa malapit ng mga niyog or mga kahoy. Kasi magsintumbahan yung mga kahoy basta may malakas na ulan tapos malakas yung hangin. Pero medyo okay lang dito sa amin ngayon, no? Hindi po masyado malakas yung baha. Tapos yung ulan hindi po masyado malakas. Doon sana kami magkuha ng kumpay kasi may nag-harvest ng tubo doon, pero mahirap po, hindi magkatawid yung karusa natin dyan o yung rayos, maanod ba. So yung ipakain natin sa ating mga alaga ngayon, yung mga napier lang, napier ambo dito sa amin. Pero okay lang pag ganito lang yung panahon. Pero pag malakas yung ulan tapos malakas yung hangin, mahirapan tayong gumalaw. Baka gaganan tayo ng mga kahoy ba, basta may malakas na hangin. Malamig dito sa amin, lalo na yung ira ni pare doon. Naisip ko po yung baka natin na maliit na dinala doon, pero sabi niya lagyan lang niya ng trapal pag may malakas na hangin, or ilagay niya sa ilalim ng kanyang bahay. Nagfog pa doon, oh. Ayan, nagfog yung bulubundukin dyan, lalo na yung area ni Paridon. Yan po ang sistema dito sa amin basta tag-ulan. Yung mga kabing natin sila lumabas, sila bumaba sa kanilang kubo basta malamig yung panahon, mga kaprobinsya. Yung mga alaga ating kabing mamayat ng kunti, wala silang ganang kumain. Ito po, oh. Usapan namin dito mga kaprobinsya, palagyan natin ito ng tulay para pag may malakas na baha makadaan lang kami dito, hindi ko basa yung buta natin. Tulad ngayon, oh, delikado matindan ng tubig yung ating buta. Pero ang problema dito sa amin ngayon mga kaprobinsya, mahina yung kuryente namin. Hindi magamit yung aming power spray at saka hindi magamit yung aming wind machine dyan dahil sa hirap ng kuryente. Pati yung aming heater hindi ko gamit dahil sa hila ng kuryente. Kasama natin, iniwala dito yung balde. Buti nila, hinabot na ang tubig. Bansa na doon, Maganda tingnan ngayon yung ating kalabaw na si Tisoy kasi malinis yung katawan niya at malaki na po siya mga kaprobinsya, oh. Yan, tako na at pinahila ka po namin siya ng karosa dito sa amin. Baka siya ni Palo, pero medyo may katamaran siya, hindi siya katulad ni Rambo. Si Rambo yung malakas, siguro na ni Palo. Kaya sabi ko po sa ating kasama dito, kailangan nasanayin siya palagi na pahilain ang karosa. Kasi pag tamad yung kalabaw tapos malaki na yung katawan, mahirap na. Mahirap na yung turuan pag lumaki na yung katawan. Ito na yung alaga natin. Kalma lang, kalma lang.
Mahinig sila oh, na nabigyan na ng pagkain. Wait. Yung apat natin na inahin dito, nasampahan na silang apat. Yung isa nating baboy na failure tayo sa unang beses, sana ngayon mabuntis na siya. At halos sabay-sabay po silang apat mga kaprobinsya. Ano lang tayo ngayon? Huwag yung nagbubuan sa Bangili na dong, kaya masing kasandig sila diha. Oh. Pero para kuan ba? Paniguro ra ba kayo no busot kayo? Pwede magtubo may butang diha. Tubo. Ada tubo to na limpyuhan na. Panin na purga no? Purga yan eh. No, pulag purga ni. Purga na yung magkuan asa wa di pa kapanood to ba. Kay busog sila ron ya. Pili purgahon dayon. Nya, kumusta man wala ra gitugnaw ning naidulog? Labi ra gi ka isa. Yung kasama natin dito na may bagong asawa na, bago na asawa. Gaway kayo? Nga, wapay sulod? Wapay bata? Pabuntis yun. Salamat ang malaman daw natin next month kung buntis na ba yung asawa niya. Yung barako natin, oh. Good job. Kailangan to na himas-himasin palagi. Pero yung tali niya mga kaprobinsya, ininat-inat niya, naputol. Ang magandang tali na ilagay sa kanya yung buwan, kadina. Yan. Bata pa to. Nasa mga 5 buwan pa to. Pero malaki na. Malapit na siguro ito ng 6 na buwan. Malaki na siya kahit yung pagkain niya budget lang. Hindi namin siya tinuduhan sa pagbigyan ng pagkain para hindi tumaba ng gusto. Yung ganyan katawan, goods na yan para sa barako. Yung manipis lang ba? Kailangan ito na talian para masanay siya na may tali. Pero pag yung nylon lang na tali, yung katulad sa mga tali ng ating kalabaw, kayang-kaya niyang putulin. Nakakaloy, tingnan yung mga baboy natin dito, oh. 10 heads yung mga katawan nila. Napapansin po namin sa kanila mga kaprobinsya, maliit lang yung kain, hindi sila matakaw sa pagkain ba. Pero maganda naman yung katawan nila, bilog na bilog naman. Pero sa tingin natin dito, yung 5 na nilagyan natin ng air tag para gawing inahin, ilan lang yung mapili natin. Katulad yan, oh.
may air tag dyan, pero yung ari niya pag ganon, yung dulo. Tapos yung iba parang ganon rin, pero obserbahan na natin, baka magbago lang yan pag nasa insaktong laki na sila. Kailangan ito na lagi ng air tag yung mga inahin natin dito para may mga marking sila ba. Ngayon na 4 pa lang, medyo madali pa natin ma-recognize, pero pag madadagan to, kahit 3 lang yung madagdag dito or 4, kailangan na po na may mga marking. Good luck sa ating mga babaeng baboy dito. Pero kung may maglandi ulit sa kaila, walang problema, may barako na po tayo. Happy birthday kay Sir Antonio Cinco. Birthday niya November 30. Sir, happy birthday po. Greetings from Kit Sing Kit. Yan po ang nakalagay sa kanyang account sa YouTube. Sir, happy birthday. At sana po marami pa mga taon na dumating sa buhay mo. Watching from Belfast, UK. Shout out naman kay Ma'am Alice and Sir John Kibot. Ma'am, Sir, shout out po sa inyo dyan. Watching from Davao. Shout out kay Boss Russell Jan Esparsha at Lula Star. Boss, may adlaw dia. Shout out naman kay Sir Paul Perez. At shout out kay Sir Eduardo Ferrer. Shout out kay Sir Eugene Pinados. Shout out naman kay Sir Cesar Evaristo. Sa mga hindi ko po na shout out dyan, sa mga hindi ko po na mention, shout out na lang po sa inyong lahat. Sa mga palagi nag-comment dyan, shout out po. At maraming salamat po sa pagsubaybay nyo palagi sa ating mga video. Painumin natin ng gatas yung mga anak ni Dayan. Si Dayan po, nanganak ng 3. Tapos yung lady niya, isa lang yung may gatas. Ayun nga. Hiraan niya. Good boy. Dalawang babae, isa yung lalaki sa kanya anak. Mira. Naluwa namin ng konting feeds mga kaprobinsya para maamoy nila yung feeds. Good girl. So ngayon hindi pa sila nagagawan. Pero pag abutan to ng mga 3 araw, magagawa na to sa gatas. Kailangan natin magdala ng 3 batol. Yan. Isa. Gahala po kayo. Oo. Ito. Me. Kaka. Kasta juga. Okay.
Mga kumpare. Ka. Asa mo gadyak gabi pre? Gadyak gino mo pre? Ha? Gadyak sa gadyak? Kung gadyak na bulis pare ka. Ya, kumusta tong baka dito? Okay ra kayo? Okay naman kaon-kaon na siya. Itong una doon kadlaw juli kayo mo kaon. Oy. Sige tiyabaw di padula ko to usat tiyabaw gyapon. Nani nga lagi to siya. Tingnan lagi siya. Pero karon okay na? Ako naman. Si pare binigyan natin ng tapal para sa ating baka. Pati kupramil. Maraming salamat po. Ka. Uy. Ay managito dia sa. Ga, bay GR mo jo kanong di bay GR tingog lumuntaga. Aga. Pag gumana yung tipo dito sa ating mga kaprobinsya, puntahan natin yung baka na nilagaan ni pare, bisitahin natin, purgahin at saka turukan ng vitamins. Hindi bago siya sa area ni pare doon, hindi daw kumain sa loob ng 2 araw, iyak lang siya na iyak, pero normal lang yan sa mga baka na mga maliliit pa, mga bagong walay pa ba. Pero dyan nung winalay namin siya, hindi naman siya umiyak kasi hindi siya nanibago sa area, hindi namin siya nilipat sa ibang area. Yung nanay niya yung nag-ingay, hinahanap niya yung kanyang anak. So bibigyan natin siya ng kupramil at saka trapal para pag may ulan katulad ngayon may masilungan yung baka natin doon. Ida yan, bibigyan natin ng feeds, pero pag may mga kumpay na mahulog hindi niya kainin. Pili-pili ibigay natin. Yung mga lalaki natin baka, napier yung pagkain na binigay namin. Bitas, tubo yung binigay sa kanya. Pero ngayon maarte na po si Bitas mga kaprobinsya. Kailangan po nalinisan palagi yung kanyang pakainan. Pag may mga natira dyan na pagkain, hindi niya kainin. Kailangan po na linisan. Pero hindi din siya napatalo sa kainan. Kinkin. Pag tag-ulan mga kaprobinsya, paborito po ng mga kalabaw yung ulan. Yung baka natin na maliit yung kulay puti, si Bitas puti, nasa labas lang. Si Rambo, yung isa nating baka, yung pula, yung anak ni Bitang, mabilis siyang lumaki. Balde yung na rin makahap. Asa man? Wala. Ake manghuong mana? No. Ang magigutang, daw mo siya rin balde manggutang are. Igutang pa sao? Kay Batangkas kung kuno siya gika. Hanga si Paris ating mga baka dito ng mga maliliit. Nato sa nato ba nga agrid brahman ning pula o sa yari. Sa nasakpan man pre. Hapit ka kasakpi ani puti. Kare. Pagpakita na ako diyan agi gakinto man di ani. Ako sige pakita ara ko di ara imong yung brahman pre. So nag-absent puti. Oh. Paslingin mo rin pula noon sa. Ning ilang pula? Ya dali ka sang katubo. Gamay ra ba kay paggawas ni? Kasilong ka diha. Bitas Junior.
Malaki na yung tiyan sa ating baka dito na puti mga kaprobinsya. Oh. January po yung expected namin ng mga anak siya. Tapos ngayon ay November. So may ilang buwan na lang. Pati si Marites, malaki na yung tiyan niya. Pebrero din sa mga anak. Expected namin sa kanya. Yung ating red brahman, takot siya lumabas basta maulan yung panahon. Andun lang siya kapalagi kay kuan. Batang, sa loob lang siya ng kulungan palagi. Pupuntahan natin sa loob yung mga maliliit. Oh. Tingnan nyo po. Oh. Sa mga palagi nakasubaybay po sa ating mga video, nung lumabas silang dalawa, malaki yung diferensya nila sa laki. Mas malaki yung kulay puti. Pero ngayon halos magkapareha na yung laki nila. Tapos mas solid pa yung katawan sa ating baka na pula. Namangha po tayo sa kanya. Maraming gata siguro si Bitang. Gwapo kayo siya. Ulit mo dito para ay mo response. Pasok, pasok, pasok. Psst, psst. Uwe, uwe, uwe. Psst. Psst. Ako, hindi siya masyadong mailap. Psst. Psst. Ya mo. Ayaw mo reskuan ha. Hindi nakakasawang tingnan yung mga baka natin. Tuloy-tuloy yung pag-ulan dito sa amin mga kaprobinsya. Pero mahina lang. Okay lang. Pag ganito lang. Ang malungkot ngayon yung mga nag-harvest ng tubo. Kasi hindi mapasok ng truck yung kanilang mga tubuhan. Oh, yung isa oh. Hindi umasok doon. Psst. Yan. Diha mo punta. Ya. Ayaw mo ulan-ulan dire. Yan po ang mga advantage sa mga alaga nating baka na may mga kubo. Tapos may mga kumpay lang tayo na maibigay sa kanila. Yung nilagay natin ng mga kan sa ating pan dito, buhay na. Yan galing yan sa area ni pare. Paramihin natin yan. Tapos pag magkapunta tayo ng ayong, subukan natin na pumunta dun sa may palayan para magkuha tayo ng azula. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin gulay. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. So, kita mo kasi ando. Pagod mo sa ano koy? Masuk kay kalayo. Look, ano to? Na may hiwa dito Ano na koy? Ito nila. Okay. Hoy! Nandito naman si Wake. Sayaw ni Waka po. Wak, 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 wak. Kapalo na po siya mga unta.
Tao gawat? Mahaw yan nga, mahaw. Mahaw? Mahaw? Narusip ko sulti kong yun? Karena yang mugton juga ya, karena mga anak-anak na karena niya kahuman. Kurang sakit niya. What? What is your name? What? Ah, dito mga Pilipino. What? Diba na? Naman. Gamayan natin siya. Kita pa ba ang gapo? Ano to? Nakikit? Wala ko ito katawagin niya. Ako ginagawa. Di ba ang sitaw? Kenapa gini yung bata mo? Bagay, bagay tayo. Makas. Tapos ka. Pero ang problema, kaya naman ito. Wow. Masahe. Nasa pandilig. Ubil hole. Kaharagin talaga ng asawa kaya bisang ginanap yan pagkasakit. Sinutot naman yun. Ba asawa na? Ano naman yun? Ano ang bayo? Ginanap yun na magsakita doon. Hindi anong bayo ng asawa dito? Nakakasmart. Nagis mga gasiran na ayos ah. Ini nakakanak mo. Ito yung balik kasunog. Mark. Ito yung balik kasunog ko. Ito na idulawon? Yan na yun daw, hindi man siya mo daw. Kailangan yung tangker. Kailangan ko ano? Kaya kaya di magpahilot. Ayaw ka nagilutan na. Diba, may kamot na. Oo, ano kaya? Kung tumukla, pagkabulta, isa pa pabaga. Ganun kag 10 kilo sa gitangke. Kape. Ano na ako na? 10 kilo. Kag 10 media ko to kada tao. Yan ako yung makuha ng pataw sa tayo.